Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Nako. Ayan. Manager ni Pepsi Paloma. Una sa lahat, gusto ho muna nating kumustahin itong si Skol Bukol kung nakatulog siya kagabi. Oy, Boy Kindat, nakatulog ka ba? Kasi matitindi ho yung mga siniwalat nitong si Anjo Iliana kagabi. Meron hong mga sindikato, merong kabit. Naku, malupit ho itong mga kababayan. Pili lang ho kayo kung anong segment ng Itbulaga ang gusto nyong gawin natin dito sa PH Update. Magpipinoyhenyo ho ba tayo o magbubulagaan tayo? Dalawa lang ho yan mga kababayan kasi pag nagpinoyhenyo tayo dito, babae ba to? Oo. Kabit ba to? Pwede. Di ba? Ganun-ganun lang ho tayo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, handyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, sa tingin ho natin, ako naawa ako dun sa asawa nitong si Tito Sen. Sa totoo lang ha. Kasi feeling naman natin, mabait naman yung Ali. Yung, ang pangalan nun, yung Helen Gamboa ba yun? Di ba naawa ho tayo sa totoo lang? Natawa tayo. Ito naman kasing si Skol Bukol Diba? Sa totoo lang, marami hong yung mga yan, marami hong kalansay sa mga aparadol, ika nga. Yung mga individual na yan. Kaya, kung sakaling ika nga maghalo na ang balat sa tinalupan, maghalo na ho ang balat sa tinalupan, itong si Anjo Iliana talagang ilinabas niya na yung ang kanyang huling baraha. Maganda, kailangan hong maghanda-handa na yaang si Scalera. Heto, panoorin ho natin ang napakalupit na mga birada nitong si Sir Anjo Iliana. King! Tito Sen? Nako. Gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon. Gusto mo talaga? Oh, yan. Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na... Hindi ko masyado narinig yung umpisa Meron ka pang Christopher Min. Bumanat ba tong si Christopher Min? Binanatan niya ba tong si Sir Anjo Iliana? Nako, yun nyo na, okay lang sana kung itong si Anjo Iliana di nagtrabaho ito kasi sa larangan ng show business, alam nyo naman, di ba? Hindi ko tayo galing dyan. Sa larangan ng show business, marami hong chismis dyan. Marami hong mga alingas-ngas dyan. Pero yung mga chismis, nananatili lamang hong chismis. Pero ibang bagay, pagka ikaw nakadalawang dekada sa pagtatrabaho sa isang programa at nakasalamuha mo yung mga individual na binabanatan mo ngayon, iba usapan yun. Si Anjo Iliana, 20 years old yan sa Ibulaga. Ibig sabihin, yung galawan dyan, yung kapirahan dyan, yung mga chicks ng kung sino-sino dyan, kilala ho niyan. Pustahan tayo, lahat ng naging chicks nitong si Bossing Vic, on-cam at off-cam, kilala nitong si Anjo Iliana. Normal lang naman kay Bossing Vic, talagang kaya nga bossing Di ka naman magiging bossing kung di ka chick boy. Pero ngayon, good boy na yan si Bossing. Focus na siya kay anong pangalan nung asawa niya? Anyway, wala namang kinalaman yung mga basta chick boy yan si Bossing. Idol natin yan, malupit yan. Pero ito matindi dito. Kasi itong mama na to, itong si Skol Bukol, yan nasa gitna na yan nitong si Joey at nitong si Bossing. Yan si Skol Bukol, yan si Boy Kindat. Pinuportreho niya sarili niya sa media na napaka-loyal niya sa kanyang asawa. Di ba? Si Bossing yan, si Vic yan. Baka tinutukoy niyo si Vic. Ako, loyal ako Wala akong chicks. Di ba? Ganyan mo yan Ano, game bulagaan na ba tayo?
Isa-isahin natin yung mga magagandang babae dyan sa Itbulaga. Ulitin nga natin, may Christopher Min. Ito. Ulitin natin, game. Ano, Tito Sen, gusto mo ba talaga? O yan. Meron ka pang Christopher Min ngayon. Gusto mo talaga? Gusto mo talaga? Nautusan ba? Nautusan ba nitong si Tuta Soto itong si Christopher Min? Hindi natin alam. Kumbaga nagre-react lang ho tayo dito. Nagre-react. Pero talagang yun totoo yun. Kasi marami tayong napanood na talagang pinuportray na itong si Tuta Soto na ika nga huwarang haligi ng tahanan, ika nga. Huwarang ama, huwarang asawa, hindi ng chichiks, di ba? Yan o eh. Kumbaga, ang kanilang packaging, si Vic, ang chick boy. Si Tuta, si Boy Kindat, loyal. Di ba? Yan ang packaging nila eh. Tapos yan si Sir Joey, yan, idol ko yan. Malupit talaga ano yan, henyo yan. Malupit yan. Di ba? Malupit talaga magpatawa, tsaka mabilis talaga utak yan. Yan, magaling magpatawa, ang si Sir Joey De Leon. Magaling yan, idol ko yan eh. Tapos, ito naman si Vic Soto, talagang ika nga, kilabot. Kilabot ng kababahihan. Diba? Tapos, pagdating dito kay Soto, siya yung pinaka-neutral. Pakanta-kanta lang. Diba? Stick to one, loyal. Tapos, biglang merong lalabas na Anjo Iliana, tapos sasabihin niya na, meron kang chicks. Di umano, sabi nitong si Anjo. Di ating galing. Pinapanood lang natin. Yan ang problema pagka nagpakatuta ka at kahit alam mong mali na, tinutulak mo pa. Talagang lalabas lahat ng baho mo dyan, Brad. Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Nako, ano sabay? Di ko gets ha, na naging girlfriend din ni Bossing, naging sabay pa kayo. Ano yun? Schedule, ganon? Grabe naman yan. Hindi ko alam ha, hindi ko naiintindihan. O, ito, pakinggan na natin ulit. Hindi ko naiintindihan eh. O, yan o. Game. Na naging girlfriend din ni Bossing sa... Na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Ano yun? Ating magkapatid, ganon? Babae ba to? Oo. Morena? Pwede. Dancer ba to? Di ko natin alam eh. Sa totoo lang, di ko alam eh. Nag-ano lang ako dito. Nag-pipinonghenyo lang ako. Dancer ba to? Dancer ba to? Sige na, kayo sumagot. Pwede. Host ba to? Naging host ba to? Naging host? Pwede. Ano naman sila dyan? All around naman. Host, dancer, lahat sila. Kumakanta, sumasayaw. Nako, Tuta Soto, nananahimik yung Itbulaga. Dahil sa pagpapakaasa mo sa administrasyon, yan tuloy nadadamay ngayon. Hindi ako nandadamay ha, hindi ko inaaway. Pinapanood ko rin naman dati. Yan. Pero ngayon hindi na. Nung nandiyan pa si Aljur tsaka si Min, pinapanood ko. Ano yun eh. Ika nga, malupit yung love story ng dalawa na yun eh. Kaso tinanggal si Min, tinanggal si ano pangalan nun? Sabi ko lang, kalimutan ko. Wala na, PH. Wala na, tumigil ka na. Si Alden. Aljur ba nasabi ko kanina? Mali. Si Aljur kasi, labas sa page ko eh. Si Alden. Alden Richards, saka itong si May Mendoza. Yun talaga. Katangi-tanging dahilan kung bakit ako nanood niyan. Talagang si Yaya Dab, di ba? Malupit ho yun eh. O, tuloy natin. Sabay pa kayo. Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Nako, matindi ho ito. Address na yung pinag-uusapan natin dito. At sigurado ho tayo, merong resibo itong si Sir Anjo. Sir Anjo, meron ka ba USB? Kung meron kang pagbibigyan ng iyong huling habilin dahil ika nga malalaking tao yung mga binabangga mo ngayon. Nako, sabihin ko sa'yo, senador yan. Pero malakas sa loob nitong si Sir Anjo. Sa tingin ko maraming bala itong mama na to. Na kung sakaling gurgurin ito, sigurado wasak din ang karera nitong si Rana Itbulaga. Sira pa itong ito si Tuta Soto. Oh. Tapos ka na.
pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, Nako, yan na. walang kinalaman, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma, wala akong alam. Yan. Wala akong alam. Yan. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Nako. Ayan. Manager ho yun ni Pepsi Paloma. Nako, sino kaya? Manager ni Pepsi Paloma. Nako. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi talagang masisira sila Sa sindikato, dyan sa Itbulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo, may mga masasamang tao dyan? Nako! Yung sindikato sa Itbulaga? Isa na si Tito Sen doon sa sindikato. Ay, yari ka dyan, Tito Sen. Isa ka pala sa mga sindikato Gaano ba katotoo to? Eskalera, sumagot ka na. Walang yakang school bukol ka. Dami mo palang kabalinto na ang tinatago. Kung makapagsalita ka sa Senado, kala mo talagang santo ka, banal ka no? Langya ka. Palakpakan muna natin itong si Sir Anjo Iliana. Ibang klase talaga to. Matindi palakpakan. Siyang matinding palakpakan para dito kay Sir Anjo Iliana. Malupit malupit. Ano ho yung mga matitindi ho yung mga binagsak niya na mga dito, mga isiniwalat ho niya. Panigurado, marami hong ngayon nagpapanik sa kampo nitong si Tuta Soto diyan sa Ibulaga kung ano pa ba ang nalalaman nitong si Anjo. Kasama ba natin siya noong nag-chicks tayo, di ba? Maraming ganyan May kayo dito. Yan nga ba sinasabi ko? Eto na mga kababayan. Marami pa akong susunod. Abang-abang lang mo kayo. Isa pang Anjo? Isa pa. Sige, game. Isa pa. Ito. Isa pa. Ito, Sir Anjo. Game. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Yan. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga, magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati dito, Sen. Perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Nako, parang marami ko kasing ganyan Pagka natulungan ka, na yun. Nakatagaan na sa bato yun. Forever and ever na yun. Pero pagka ikaw naman nakatulong, wala na. Wala yun. Forget. Ika nga, wala. Tayo naman kasi pagka tayo, dahil natuto tayo, kahit na man ang gawin natin, tapos na yun, wala na yun. Forget, wala tayong ganun. Pero yung mga kagaya nitong si Tuta Soto, pagka nakatulong, dapat forever ka nang nakatali sa liig mo. Pagka hinila ka, dapat gumaling ka kagad. Hindi ganun yun. Ika nga lalo na pagdating sa politika, ibang usapan pagka yung prinsipyo at paninindigan, nagkakaiba na. Dapat magkaroon tayo ng respetuhan. Pero iba yung iba. Halimbawa, ikaw, solid na dilawan pinklawan ka, yung prinsipyo nila talagang isinasa buhay mo. Dilawan pinklawan, galit sa Marcos. At ikaw, kahit na anong mangyari, isa ka doon sa mga dilawan pinklawan na mapahanggang sa ngayon, ayaw mo sa Duterte, pero ayaw mo pa rin sa Marcos. Yung respeto ko sa iyo hanggang universe. Walang problema diyan.
Ibig sabihin, yan talaga ang prinsipyo mo. Politika yan, ika nga. Yung paniniwala mo sa mga leader mo na yan sa politika, talagang sukdulan, ika nga. Hindi ka madadala ng mga posisyon, pera, influensya. Wala yan. Pero ikaw, nandito ka lang sa space na to dahil pag nandito ako, okay na ako dyan. Pag nandun ako, okay na ako. Ito bang usapan yun? Pagka ganito ka. Pagka Duterte ka, pagka Marcos ka, hindi yung, ewan ko ba, ba't meron mga taong ganyan, no? Prinsipyo lang. Na kung solid dilawan, pinklawan, wala tayong problema dyan. Ganun talaga ang politika. Meron tayong mga, di yung nakita yung mga Talyanista Ensaymada, maraming galit sa mga yan. Bakit? Kasi nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, mga Duterte supporter yan eh. Kulang na lang makipagbugbugan kay Tatay Digong. Ngayon, tignan mo naman. Di ba? Alam na nila na taliwas sa prinsipyo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang ginagawa ng administrasyon na to, kung sa bagay, just sila kumikita eh. Mga hayok sa pera eh. Meron na sila sa ads, meron na sila sa mga membership nila, pero kailangan kumukubra pa sila sa administrasyon. Oh, di ba? Kumukubra yung mga yan. Yung mga Talyanista at Ensaymada, lahat po sila, manwala ako kahit sa hindi. Merong handler yung mga yan, merong sweldo yan kada buwan. Mga matatakaw sa pera. Hindi na nakontento doon sa pagsuporta ng mga viewers nila, yung mga nagpapakulay, nagpapamember sa mga FB page nila. Di na po sila nakontenta doon. Dapat meron pa silang ibang dumarating kada buwan. Ika nga, meron, diniversify ho nila yung kanilang pinagkakakita. Mga walang yato mga to. Mga Talyanista sa Imada, wala akong prinsipyo yan. Pagka kayo naniniwala, nakikinig pa rin sa mga yan, ika nga naliligaw ho kayo ng landas. Pero kung pinapakinggan nyo sila para makuha lang yung kung ano bang nangyayari sa loob ng Talyanista and sa Imada camp, okay lang ho yun. Pero pagka naniniwala na kayo sa mga sinasabi nila, ibang usapan na ho yun. Pinas, dahil wala akong presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Yeah. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuporta sa gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Saludo, sa palakpakan muna natin. Ayos tong na to. Iba kasi pagka nagsalita si PH Update, di naman ako naging ng Ibulaga, parte ng Ibulaga eh. Kahit ano sabihin kong ganyan. Pero pagka iga nga kilalang artista, host, di ba? Kasi eto ho kumbaga, tayong mga ordinaryong Pilipino, pag nagsalita tayo, yan, re-representa natin mga ordinaryong Pilipino. Yung mga nobody, hindi kilala, di ba? Pero pagka nagsalita na, isang host, artista, sikat, ibang usapan yan. Yung sentimiento niyan, kabahan na kayo. Karamihan sa mga host, artista, mga sikat, malamang sa malamang, ganyan yung sentimiento niyan. Kaya para dito sa mga natulungan nitong si Tuta Soto, good luck na lang sa inyo. Mga ano yung kukay niyan, sigilin kayo, no? Tinulungan kita. Ganyan ka. Langya ka, ha? Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuporta ako. Pero okay lang naman ho yun, ha? Walang problemang tumanaw ng utang na loob. Isa ho yun sa natin, sa ang tawag dito, sa yung ika nga, isa yun sa mga natin bilang mga Pilipino, yung pagtanaw ng utang na loob. Wala akong yun, wala akong issue yun. Pero pagka ika nga nagkakaiba na kayo ng prinsipyo, tapos ibibit-bitin pa rin niya yung utang na loob. Iba na yun. Blackmailing na yun. Tapos na yun, guilt tripping na rin yun pagka ganun. Oh. Okay dyan sa nyo? Hindi, dito ako kay Bibi Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS.
Mm. Magdedeklara na akong DDS. Yan. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Oo. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ko, pagdating ko sa Senado, sige, doon kami Debate. ni Tito Sen. Hindi. Komedyante ho yan ha. Huwag ko kayo masyad nagpapaniwala. Pagkatapos nyo yung nagsalita, sabay tao ho niya ha. Ano lang ho kayo. Ay sa bagay, yung mga galit kay Sir Anjo, ano yan gagamitin yan Pero tayo alam natin mga komedyante yan. Na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Sir Ted Pailon. Palakpakan muna natin itong si Sir Anjo Iliana. Pambihirang bumalagbag pala to. Malupit pala to. Napapanood ko mga video nito kaso yung tipong okay, kalma lang, chill lang yung banat ko pero dito sa isa na to, balagbag ho talaga mga kababayan. O dito ho tayo kay Sir Ted. Game. Mga pahayagan na araw-araw po'y binabasa. Yan. Ito po yung, ang title nila dito ay No Deterrence. Today po ito sa The Philippine Star. Ito po yung kaso kung saan po naman ang sangkot ay itong si dating governor. Naalala mo girl, ito po ay si Emilio Ramon E.R. Ejercito III. Kung saan po siya mga kapatid ay kinasuhan dati dahil nga po doon sa kanya pong magbibigay ng kontrata sa isang insurance company. Para doon mga kapatid, nung siya po'y mayor ng Pagsanhan, Laguna, nung siya po mga kapatid ay mayor pa, nagbigay sila ng kontrata sa isang insurance company para sa insurance ng mga turistang pupunta doon sa Pagsanhan, yung sasakay ba yung rapids, yung kasama sa mga attraction doon, pati sa mga bankero. Meron po nagdemanda ho sa kanila. Yan. Pati po yung may-ari nitong kumpanyang ito at saka mga konsihal. Mga kapatid, noong pong nangyari ito noong 2008. Oh. Itong 2008. naturang pagbibigay po ng kontrata without public bidding dito po sa First Rapid Scale Ventures or FRCV. 2008 nangyari po ito. Pero may mga nagdemanda po dito. Kaya nga noong pong 2016 mga kapatid, matapos pong ilang taon na pag-iimbestiga ng ombudsman, ito po isinampa dito sa Sandigan Bayan. Ombudsman. And then yung ombudsman mga kapatid nagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan po naglabas ng desisyon na guilty itong si Ejercito. Okay. Kasi nga po nagbigay siya ng unwarranted benefits sa naturang kumpanya nang hindi man lang po dumadaan nga sa kaukulampong mga public bidding at panuntunan ng batas. Kaya po lumalabas na meron silang pinaburan na isang kumpanya. Okay, fast forward po tayo. Yan. Itong naturang kaso mga kapatid ay natural umabot ng Supreme Court. Ngayon, at dahil po hindi pa ho ito final, nakatakbo pa siya ulit sa halalan. As usual, doon po sa mga lingkod bayan na may mga kaso, kahit na po convicted na sa Sandigan Bayan, paparik ng Supreme Court. Sa Supreme Court po, bibilang ka na naman po ng ilang taon bago magdesisyon. So habang hindi pa ito final, maaari ka pang tumakbo sa anumang posisyon na gugustuhin mo. Ayan. Finally po daw, naglabas ito kamakailan lamang, ito lamang nagdaang buwan ng denial doon sa apila ni Ejercito. Pati po nung kanyang kapwa-akusado, ito pong may-ari ng naturang kumpanya na First Rapid Scale Ventures o FRCB, itong si Marilyn Bruel. Naglabas po ng hatol ang Supreme Court. Ito raw po ay final na and executory. So lumalabas ngayon mga kapatid na umabot po ng 17 taon ang buong kaso. 17? It took 9 Anto ko. Kulang na lang, magdidibo na yung mga dokumento. Typewriter pa ginamit. Wala na Petrang Garapata.
In years, magmula na ito'y inihain ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago po magkaroon ng final decision. So total nito, 17 years. Ngayon po, ang sinasabi, dapat daw pong tanggalin sa pwesto ang nahalal ulit na mayor ng Pagsanhan na si Ejercito at siya po ay ipakulong sa bilibid sa loob ng 8 taon. Ito po ang binabanggit dito. Siya po mga kapatid ay natalo na po sa ilang takbo niya ng halalan 3 consecutive elections bago siya nanalo ho nitong huling halalan. So nahalal pa siya nito pong last election na ito. Alright? Ang sinasabi po ng mga nagdemanda po dito sa kanya na kung maaari nga daw po ay ito'y ipatupad na para po masilbihan na yung kanyang sentensya na pagkakakulong hango po sa naging hatol mismo ng Sandigan Bayan. So, 17 years, baby girl, bago magkaroon ng final decision. So, 17 years, bilang ka na. 17 years from now, bago magkaroon ng decision sa flood control scandal. Nako po. Grabe yun. Ano lang ho yun, kumbaga, kasi yung pagka sinabi nilang matagal ang proseso sa Pilipinas, inuupuan lang yan, kasi kung ano lang mga pag-uusapan dyan, di ba? Ano lang yan, di ba? Yung kakayaan lang bumaba ang tensyon, makakalimutan ng taong bayan. Yun ho, ang ika nga kung konkretong ebidensya na napakabulok ng sistema sa Pilipinas. Anak ng toka, flood ghost project na nga eh. Ghost project na, after 17 years, ma-quit pa. Palakpakan ho natin ang ating napakahusay na sistema dito sa Pilipinas. Kawawang Pilipino. Ninakawan ka na, nakalaya pa sila. Bebenasin tayo. Mabuenas pa tayo noon? Buenas. Magpapala rin tayo nun. Mabuenas pa pala tayo ng 17 years. Swerte pa yun, swerte. Hindi kaya next year? Kasi ngayon, maaari ho nilang madaliin, di ba? Sabi nga po, maghahain ng kaso by December, hindi pa natin sure dyan kung sino-sino iyon. At, kung kasama na ba malalaking isda doon? Opo, yung mga proponents na kung sino pa ang mga magnanakaw na malaki, sila pa mayabang. Sila po. Hindi po ba? Hindi pa tayo sure dyan. Pero ngayon pa lang po, sinasabi na rin ng mga abogado, kung yun lang ICI recommendation na pagbabasihan, ay andali pong kumawala dito ng mga proponents. Kasi walang actual na bigayan. Ang Sandigan Bayan po, ang mga doktrina niyan, para bagang kinakailangan yung mga korap sa gobyerno may voucher na pipirmahan. Received the kickback amounting to 600 million pesos. Dapat ganun. Na pinipirmahan nimot, may testigo na pumipirma ka. Na para bang may gagawa nun. Kasi kung ako tatanggap, ba't ko naman pipirmahan? Hindi po ba? Diba? Oo. Ano lang naman yan, delivery lang ng maleta yan. Anong pirma-pirma? Anak ng tawa yung 45 billion na mali-malitang pera. Sa tingin nyo ba mayroong receive by ito? Yung tipong pambihira. Yung kaisa-isang ebidensya na nagsasabi na ito kinakarga namin, hinahatid namin dyan sa Forbes Park. Dinidiscredit pa nila. Tinatanggalan pa nila ng credibility. Ganon mo sila kawalang ya. Ninakawan na tayo, tapos gagamitin pa yung mga senador, sistema, para protektahan itong mga walang yung magnanakaw na to. Saan ba naman kayo nakakita ng ika nga ni Rodante Marcoleta? Saan ka ba naman nakakita ng... Sa desisyon nila at saka sila, depende siguro sa gising ng justice o depende po sa pakiusap ng abogado naglalakad yung magiging panuntunan. Kasi usually po, ang sinasabi ng mga huwes, kapag masyadong detalyado at tugman-tugma yung mga testimonya ng testigo, sinasabi nila, mukhang kaduda-duda, baka rehearsed, di ba? Baka planado. Pero pag may magkakaiba, sinasabi naman nila, ang dali lang, hindi kayo magkapareho ng kwento eh. Hindi mo sila maintindihan. Depende nga siguro sa kung sino nasasakdal. Nako. In this case po, doon sa pinakahuling acquittal, ang sinasabi po doon, magkaiba ang kwento nitong testigong ito sa testigong ito. Sabi niya 3 beses nagbigay ng pera. Sabi nito 2 beses lang.
Sabi nito, ganito. Well, Kasi nga po din, una, ang tagal na po din ng kaso. Pangalawa, hindi talaga nagkatugma. Dahil daw doon, may doubt na kaagad. So dismiss yung kaso. kasi nga dapat patunayan beyond reasonable doubt. So yung doubt na yan, mukhang may doubt isang tayo doubt sa mga lang. maestrado. Ayun lang ang matindi doon. Kaya yung doubt na yan, tuloy, may doubt Anyway. ako ngayon kung may mapapanagot dito sa flood control scandal. Dito po mga kapatid na Di ba, anong gagawin ni Lacson, di ba? Ano yan idol yan si Lacson babalik na siya sa Blue Ribbon, Sir Ted. Babalik na si Idol Lacson, Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon. Babalik na siya itong magbibigay ng ika nga tagapagligtas ng sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi itong si Ping Lacson. Diyan sa tag dito, diyan sa Blue Ribbon Committee. Yan, okay na yan. Ika nga, yung buong katotohanan lalabas na dyan. Nandyan na si Lacson tagapagligtas na may mga ang tagapagligtas ng sambayan ng Pilipino walang iba kundi yan si Pinky Lacson. nagbigay ng pera, naghatid ng pera doon sa mga Elias. Pero sinasabi po noong mga mismong umaamin na na nag-ipon ng pera na cash at naghatid, na inihatid ko yan, ito yung address. Sometime in this year. So anong buwan kaya ito? Hindi masyado matandaan. Between this month, may duda na kaagad. Di mo matandaan yung saktong peche. Yun duda na kaagad. Baka tanungin pa ni Justice, ano suot mo nung naghatid ka? Louis Vuitton o Prada? Nako, yari tayo dyan. Di ba? Yung mga, para doon sa mga senadora, binabantayan na sambayan ng Pilipino. Siguro dito sa nangyayari na to, wala nang kaibigan. Saludo, palakpakan natin to si Sir Ted. Ang gandang yung bigyang diin ba? Bigyan diin niya mga ganyang klaseng punto de vista, di ba? Kasi yung mga nagsasalita na naghatid na, security consultant ako, hindi ka mapagkakatiwalaan kasi doon sa notaryo mo. Walang yung notaryo niya. Tapos pag namali ka ng sagot, may doubt na agad yun. Oo, di ba si Justice, no? Sa tagal nangyari nun, minsan mapapaisip ka na rin talaga kung kailan yun Kailan nangyari. So parang ang dating niyan naman, Sige, nung naghatid ka, ano ang suot na tsinelas nung naku, caretaker? ang hirap naman yata kung pati sinelas, kailangan alam ko. Pero alam mo sa nangyayari kasi ngayon, parang ang dating yung Sandigan Bayan sandigan nitong mga naaakusahan sa pandarambong. Hintayin natin. Hindi sandigan nating mga mamamayan. Hintayin natin. Mga kapatid. Wag naman sana ganoon. Opo, Sana pero- naman dito sa mga susunod umayo na sa atin. Pero ito Oh, kapag po naglabas ng arrest warrant man ang Sandigan Bayan, kasi nga siguro may pressure sa kanilang tao, sigurado po may question kaagad dyan sa arrest warrant na yan. Kung walang piyansa ang sasabihin dyan, agad tatakbo yan. Ng hukuman, questioning kaagad yan, malamang sa Supreme Court. Kung talaga bang may basihan yung arrest warrant at kung talaga bang walang piyansa. Alam mo naman sa atin, dito, ang mga makapangyarihan kapag nasa sakdal, talaga naman, ang mga kinukuhang mga abogado niyan ay pinakamamahal sa laki ng mga ninakaw nila. Di ba? kaya nga ang napaparusahan lang dito yung maliliit ang ninakaw Yung mga 80 mil lang ang ninakaw. Di ba? Yung nagnakaw ng gatas ka mo. Yung pa sige. isa. Okay, mga kapatid, alas 9:43. Ayun na nga mga kababayan, napakagaganda mga punto de vista. Pero ang ating inaabangan dito, yung pagsagot nitong si Scalera, nitong si Bukol, doon sa mga hamon nitong si Sir Andrew Iliana. Magkalabasan na ba tayo ng mga address ng mga betka? Naku, yari itong si Tuta Soto dito. Kado kasing nagbida-bida. Alam na nila puro lang ginagawa nila. Pinagpipilitan pa rin nila. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo.